Pilipinas, ang oras po 6:32. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Uy, ngayon is January 3. Maliban sa birthday ni Miss Karen Oyong, hindi pala kasi kahapon ay officially nag-start na ang araw ng trabaho. Pero kumusta po kayo? Kumusta ang pagdiriwang natin ng bagong taon? Hindi tayo nagkasama noong January 1 dahil nag-giveaway po tayo para sa year-end report, no? Maganda rin na narinig natin yung mga importante, yung mga highlights, no, noong nangyari noong 2024. Usapang Legal. Maganda po ang ating tatalakayin tonight dahil alam niyo po ba? Abay, alam mo ba, Miss Jackie Resio ay 8.5 as of November 2023 daw. 2023 data ito As of November 2023, 8.5 million ang registered motorcycles. Pero meron daw nasa 17 million motorcycles on the road. Anong ibig sabihin nito? Abay, ibig pong sabihin yung kaparehong bilang, nasa 8.5 din, ayun po ay hindi rehistrado. At sinasabi po napakarami po, sabi po doon sa data, noong 2024 ay nasa 30, base po sa report ng PNP-HPG LTO, nasa 30,000, nag-average sa 30,000 kada taon ang ninanakaw na motorsiklo. Usapang Legal. At ang mga ninanakaw na motorsiklo na ito, marami dito ay nai-involve pa sa mga krimen. At for sure, marami po sa mga motorsiklong ninakaw na ito ay noong time na ninakaw ay hinuhulugan pa ng may-ari. Usapang Legal. Kasaklap-saklap po kung kayo ay napasama sa mga nabiktima nitong agaw motorsiklo, nakaw motorsiklo, yan po ang tatalakayin natin tonight dahil bihira naman sa atin ang bumibili ng sasakyan ng di ba? Ng cash. At maliban pa dito, kahit pa binayaran mo yun ng cash, ang sakit sa dibdib. Napili po natin ang topic na ito dahil ang dami pong mga listeners natin na nagtatanong, Attorney, nanakaw po yung motor ko, babayaran ko pa po ba? Abay, 4 na buwan ko pa lang pong nahuhulugan. Ay, Attorney, 1 taon na lang po ang pagbabayad ko at matatapos na ang aking motorsiklo. Kaya lang, nanakaw po. Usapang Legal. At eto pa, Attorney, paano ba yan? Hiniram yung motorsiklo ko. Hindi malay ko ba nagagamitin sa krimen? Pagkatapos po na-impound po ng LTO, ng Highway Patrol Group. Ano po bang gagawin ko para ma-recover yung na-impound ko na motorsiklo? Usapang Legal. Yan po ang tatalakay natin tonight. And if you have questions, 0919-282-6485. Sumasagot po tayo ng mga questions dyan. At syempre pa, pwede po kayo mag-private message sa akin. Although, mas maganda dito sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube, i-post po ninyo bilang comment. O kaya naman po, doon po sa DZRH News at DZRH News Television. Yan po ang ating mga official pages. Yung po mga nasa Dos Compañeras, since nag-transition na po tayo from DK to Usapang Legal, it's best po na you go to our official pages, DZRH News at DZRH News Television Facebook pages. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, Happy New Year! Bagong episode, bagong season ng Usapang Legal. At tonight, live na live po tayo at tinatalakay natin again, may kinalaman sa mga motorsiklo. Ang dami pala, Dati, noong 2016, napunta ako sa Vietnam, alam niyo po ba na kung gaano karami ang populasyon doon? More than half
half of that, yun ang bilang ng mga motorsiklo. Dito sa atin, as of 2023, nasa 17 million daw. No, ilan ba ang population ng Pilipinas? More than 100 million na tayo. Pero hindi ako magtataka kung itong bilang na ito ay dumoble o nagtriple pa ngayong nitong nagdaang 2024 dahil nga po napakarami ng mga riders, no? Yung mga delivery personnel, no? Ginagamit ay motorsiklo. Kaya naman makikita po ninyo sa daan. Never pa akong nakapag-drive dyan sa SLEX na walang motorsiklo nakasabayan on the road. Usapang Legal! Talaga pong laganap na, no, kahit saan ka tumingin, kaliwat kanan, no, para na tayong Vietnam, Indonesia, Cambodia na napakaraming motorsiklo. Yun nga lang, sana po ang ating mga daanan ay mas friendly para sa lahat, lalong-lalo na sa mga yung mga bicycles saka motorcycles dahil hindi po talaga safe, no? Yung mga nakasasakyan, no, dahil may protection pa rin naman kahit papaano in case of accident, pag lang po masyado talagang matindi ang maging impact. Pero kapag ka motorsiklo, kapag ka yan ay nagtumbling, nako, ang problema, no, putok ulo, lalo na kung mababang kalidad ng ginagamit na helmet or lalo na kapag ka hindi nag-helmet dahil may mga kababayan pa rin po tayo na nagmumotor na hindi talaga nag-helmet. Usapang Legal! Hindi ko po mapigilan ang sarili ko na magomentaryo, no, pero dapat po na talaga na maging priority natin on the road ay ang safety ng bawat isa, hindi lang para sa ating mga sarili kundi para na rin sa ating mga kasamahan, no? Mga nakakasalamuha sa daan, kaya yan ay nakakotse, pedestrian, nakamotor o kung anuman ang sinasakyan. Usapang Legal! Ayan, magandang gabi po muna sa mga nanunood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Lalong-lalo na sa iyo, Ginoong Tony de Guzman. Aunt May, sabi niya, magandang shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po ang Christmas at New Year ninyo? Christmas, dito lang din po ako. New Year, doon lang sa kapatid ko. Tapos umuwi ng bahay. Yun lang, natulog. Marcelo M., happiest Three Kings, and hope your New Year is really new and promising. Sana po, pareho-pareho tayong lahat. Huwag natin suluhin ang grasya, no? Yan. Tayo naman ay, tayo ay pwedeng maging promising at maganda ang taon at tayong lahat, no? Hindi lang isa. Magandang gabi sa iyo, Jason Abulencia. Maliketan Magayagan Balon Taon. Happy New Year po sa inyo. Miss Charo Abraham, magandang gabi sa iyo. It's nice to see you again. Donna Bell Itaralde, magandang gabi. Si Ma'am Charo, medyo nawala po kayo for a while, na-miss po namin kayo. Si Iton Bulalayaw nanunood sa atin habang nagda-drive dyan sa saan ka ba? Nasa NLEX. Ayan. At magandang gabi din sa iyo, Engineer Ray Martin. Ano bang surname niya? Magandang gabi po sa inyo at eyes on the road, wag pong nagtitext. Amon Beton, gayon din Jericho Ferrer, magandang gabi. Mamirna de la Cruz, Cherry Terayo, Diyos Marhay na Banggi sa Indogabos. Magandang gabi din po sa inyo. Mabe Belen Rivera, ay, talaga naman, no? Ang sweet ni Mami Belen. Tita Ami Miraflor Garcia at Ma'am Grace Recta, Naragsak, Abaro, Atawen. Happy New Year din po sa inyo. At syempre pa sa iyo, Roxanne Costo, Cherry Terayo, at Daddy Rowel Resyo. Happy New Year po sa inyo. Usapang Si Daddy Rowel medyo matagal na nawala, Jackie, dahil busy sa negosyo. Nagninegosyo ba itong si Daddy Rowel, Jackie? Jerry Sumagaysay, gayon din Luis Sagu, Noel Ocaña, at Gael Enriquez, Romel Valenzuela, Eduardo Narvaez, Maricor Angeles Renbu, Kiolapa at Ray Bautista, gayon din sa'yo Alan Evaristo, Emma Flores, Vanje Lubao, Rico Bagisi, Elmer Parangalan. Oy, Happy New Year, kabayan! At classmate at maraming iba pa. Si Roland Dumapias Barillo. Magandang gabi. Robert Lucero sa London, nanonood sa atin. Usapang Legal!
Oo, totoo. Ang importante ay malusog at masaya kahit simple lang. Tama, I agree with you. Balikan po natin ang ating talakayan. Dahil ang sinasabi nga po, napakarami ng motorsiklo dito sa atin. Naglipa na more than, kumbaga, nasa 8.5 as of 2023, 8.5 million ay unregistered. I'm sure mas marami pa yan, ano. So 8.5 ang registered, 17 million ang nasa daan. So ibig sabihin kung 17 million, 8.5 ang registered, 8.5 ang hindi rehistrado. At since this data is 2023 pa, ay malamang napakarami, dumoble o baka trumiple na ang motorsiklo. Magkano ba ang down payment sa motorsiklo? Hindi ka ba nagmumotor? Nagmumotor ka pero bumili ka ng brand new. Bumili siya. Mayaman ang ating tech. Ayan. So, magkano ba? Ibanggitin nyo nga sa akin. I-text nyo nga sa akin kung magkano ang usually na down payment sa motorsiklo. Kasi mura na lang di ba? Parang pati kotse, di ba? Meron ng 20,000 na down payment sa kotse. Yun nga lang, kamahal-mahal ang monthly. Pero dahil nga po sa napaka-traffic at ito yung pinakamabilis na form of transportation dahil nga kahit papaano makakasingit-singit ka, although hindi po siya safe, marami na ang naengganyo. Plus, of course, yung mga delivery personnel, mga riders, no? Ito ang kanilang primary no, na nagiging hanap buhay na din po. Usapang Legal! Okay, sabi nga po, nasa 30,000 on the average ang theft cases no ng agaw motorsiklo dito sa atin. Ito po ay ayon sa September 27, 2024 na data ng PNP LTO no. Ganun kadami, ang dami pala no, ang saklap no. Pagkatapos ito ay nasa sabi po dito as of July 2022 or since July 2022 nung hanggang 2020 matapos ang 2022, mahigit 16, almost 17,000 po yung na-involve sa traffic violations, no? At 13,000 po dito ang motorsiklo at mga naka-impound. O di ba? Paano na nga ba ang gagawin mo kung ikaw naguhulog ka pero na-impound ang motorsiklo mo? Usapang Legal! Ayan, kaya relevant po sa ating talakayan tonight, no? Dahil ang tinatalakay po natin ay yung pagbili ng installment ng personal property. Of course, tinatawag din itong movable property at pagkatapos meron ka pang default sa pagbabayad, no? Sinasaklaw po ito ng tinatawag na recto law. Ito yung 1484 ng ating civil code, no? Kung matatandaan, baka naku-confuse po kayo, merong recto law, merong Maceda law. Maceda law, yung pagbili ng real property, ito bahay at lupa, condominium units, yung mga bahay sa subdivision at pagbabayad ng installment or pagbili ng installment doon sa developer. Ito naman, kapag ka po personal property or movable property ang involved, ang sumasaklaw itong recto law. Usapang Legal! So kapag ka po may ganito, mayroon pong ilang opsyon, no? Kung sakasakaling ang buyer in installment ng say motorsiklo, ng gadget o ano pa, appliances, kapag ka po ganito at hindi po nakahulog, no? Usually ang mga kumpanya ay nagbibigay ng 30 to 90 days na grace period, ibig sabihin palugit, pero kapag ka po ganito, no? Meron pong option nitong seller na una, singilin, no, yung pagkakautang at pangalawa, pwede pong i-cancel ang sale at syempre babawiin yung motorsiklo o anumang gamit at with forfeiture na kung ano man yung naihulog na. Usapang Legal! Ang tanong ay, attorney, nanakaw attorney, nasunog nagkaroon ng sunog sa amin, di ba? Ang dami sunog nitong nagdaang araw. Nasunog po, inadama yung motorsiklo ko. Paano po ba? Babayaran ko pa po ba ito? Usapang Legal! Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. And magandang gabi sa iyo, mga nanunood sa atin. Before we pause for commercial, Ed Simbulan Flores, Kenneth Arevalo. At syempre pa, magandang gabi sa iyo, Amon Beton. Magandang gabi din po sa inyo, si Eduardo Mina at ng Santiago Ilocos Sur at si Cora Caburao
Masanto siya labid si Kayon, amin. Okay. Florence Regalo at syempre pa si Jerry Sumagaysay. Si Nieves Falurina, magandang gabi po sa inyo at titingnan natin yung mga iba pang mga nanunood sa atin sa isa pang platform. Miss Adi Socrates, magandang gabi sa iyo at syempre maraming salamat sa papasko. Usapang Legal! At magbabalik pa po tayo. Be ready with your questions sa ating pong pagbabalik. Sasagutin po natin yan. Ako pang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco at nakakasama ko po sa kabilang side si Jeric Barreto. Magbabalik po kami. Ilan muna mga paalala. Promise, babalik kami. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Usapang Legal po kasamang Panyera ng Bayan at Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung kailangan nyo pa bang bayaran yung motorsiklo na hinuhulugan nyo pa. Pero sa kasamaang palad, naagaw motor o nanakaw. Yan po ang tinatalakay natin yun. I know, hindi ko pa po nasasagot. Yan, magandang gabi po muna. Jack Alano, sabi niya, shout out kami dito sa Saudi Arabia. Aba, nakatune in kami sa DZRH kanina pang umaga. So shout out sa iyo, Jack Alano. Gayon din Edna Beligan, Jojo Velasco dyan sa Buwak, Marinduque. Kaano-ano mo si Governor Presby Velasco, Jojo? Usapang Legal! Ang sabi ng isa nating texter, sabi niya nasaan na ba yun? Hinahanap ko kasi, ang sabi niya, si Arlene Mangabang, dito po sa Nueva Ecija, alam ko po, 3,000 piso lang ang down payment, depende po sa promo ng motorcycle dealer. At meron din po period covered ang promo. Ayan. Ay, ganun pala kamura. Kaya napakarami talaga at maiinganyo ka. So, kung ikaw ay isang delivery personnel, delivery girl. By the way, hindi lang po delivery boy ngayon dahil meron na din po mga babae. Kagagaling din magmotorsiklo. Believe ako dahil ako hindi marunong magbalanse. Pero kagagaling kapag ka po ganyan, di ba, may mga nagbibigay naman ng mga malalaking tip, lalo na nitong nagdaang Pasko. In fact, may mga kakilala ako na ang ginagawa nila other than the tip, nag-o-order ng kung ano man. I know of some people, nag-order ng fried chicken, nag-order ng lechon manok. Pagkatapos, wag nyo na pong idalhin dito sa akin. Iuwi nyo na po sa pamilya. May kilala ko akong ganon. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. So, common ito, So maganda rin kapag ka masipag, tapos mabait, ayos ang performance, okay din, na trabaho. Plus of course, syempre, hawak mo yung oras mo. Kaya nga lang, napakainit sa daan o kaya naman umuulan. Anyway, Arlene Mangabang, thank you very much sa iyong impormasyon. Si Joseph Bracamonte, nanunood sa atin. Hello din sa iyo, dyan sa Olongapo City. Sabi ni Cherry Terayo, karamihan ng mga nakamotor, kaskasero, singit ng singit, kaya marami mga nare-record na nadidisgrasya. Actually, naiintindihan po natin other than napakainit po kasi kaya umuulan, nagmamadali talaga. Plus, hinahabol na makakota dahil nga syempre, hindi ko matandaan si Kuya Alex, magkano na nga ba ang per delivery kapag ka ikaw ay nandun sa isang app, connected sa app. At syempre, talagang nagsusumikap na makadami ng delivery. Ayan. Usapang Legal! Jody Sai at Rudy Val Palma, maraming salamat sa panonood. Okay, ipagpatuloy po natin. Binanggit na natin before we pause for commercial na sinasaklaw ng recto law yung ating talakayan ngayon. Ang sinasabi po, kapag ka po nagkaroon ng default o hindi pagbabayad, ang seller ay merong option na exact ang payment. Anong ibig sabihin nito? Mangolekta o kung hindi man magsampa ng kaso sa korte for either collection, usually naman motor, hindi naman siguro milyon, lalo na pa sa ating mga common na ginagamit na pang araw-araw lang, unless of course you are a rider na yung pangmamahaling motor. Pero kung wala pang itong 1 milyon ang halaga or 1 milyon pababa, syempre ito po yung collection, ito lang po ay small claim lang sa korte, mas mabilis lang. Kung lagpas ng 1 milyon, ito po yung collection ng sum of money. At syempre, isa pa rin pong option, yung cancel yung
i-cancel yung sale kung sakasakaling naka-default ng 2 or more installments, no? Usually yung ibang mga dealer nagbibigay ng hanggang 90 days o tatlong beses na naka-default. Kapag po ganito, abay susunod na niyan ay kukunin niya, no, yung motorsiklo. Usapang Legal! Kapag kinuha ba yung motorsiklo ninyo dahil hindi kayo nakabayad, kailangan bang or meron ka pa bang karapatan sa refund, no? Titingnan po lagi yung kontrata na pinirmahan. Pero kadalasan doon sa mga nabasa ko po, dahil meron po mga pumupunta dito at nagpapatulong, pinapacheck ang kanilang kontrata kung ito ba ay ano pa ba yung kanilang opsyon. Pero kadalasan po na nakikita ko, wala pa ako nakikita na merong refund, no? Kadalasan ay forfeiture na po, no, nung buong naibayad. Simpleng nagsisilbi siya as damages, no, at renta na din sa paggamit ng motor kasi kapag ginamit na, 'di ba, nalalaspag na, maraming maaring may sira-sira na, no, hindi na maibebenta sa presyo ng ayon, no, nung pagkakakuha niyo pa doon mula sa kasa. Usapang Legal! Ayan. So, ayan po. Yun po yung mga option. Usually, kapag ganito po kasi, nagkakaroon ng chattel mortgage. Anong ibig sabihin nito? Nakasangla, no? Ibig sabihin, ikaw, i-release sa yung motorsiklo, meron kang pipirmahan na dokumento na nakasangla, naka-chattel mortgage. O ibig sabihin, nagsisilbing collateral yung motorsiklo mismo doon sa pagkakautang mo, no? Na para kapag natapos yung kapag hindi ikaw nakabayad, i-foreclose yung mortgage, no, at babawiin, pero usually ito ibinibenta po ito, 'di ba? Hindi po ito yung kagaya nung na foreclose na foreclose akin na. Hindi po ganoon. Ito ay sinusubasta. Usapang Legal! Ayan, kaya nagkakaroon ng pagbebenta muli at syempre mas murang halaga, pero kung maayos-ayos pa ang kondisyon ng motor, maibebenta pa rin ng medyo mas malaki-laki, kita pa rin yung trader. Bakit? Kasi na-forfeit na yung ibinayad mo. Usapang Legal! Dakuan po natin yung question ni Lester kasi nanakaw daw yung motor niya noong nakaraang buwan. Ang problema ko po ay kung obligado pa po ba akong bayaran ang buwan ng hulog sa motor. May 1 taon na pa po kasi ang kailangan kong hulugan sa motor na ninakaw, no? Well, na obligasyon po ninyo bilang buyer, no? Wala naman pong kinalaman doon yung car dealer or yung dealer ng motor, no, doon sa pangyayari sa inyo, no? So may pinirmahan po kayo doon na regardless kung anuman ang mga pangyayari ay babayaran mo ang motor na binili mo or ginarantyan mo na babayaran mo kada buwan. Usapang Legal! Kaya ang tanong ngayon, meron ka bang tinatawag na comprehensive insurance? Ayan, Miss Adi Socrates, ano nga ba yung comprehensive insurance? No, ang comprehensive insurance po, parang sinasaklaw niya lahat ng maaaring pangyayari. Kito ay halimbawa loss due to fortuitous event, no? Masira, manakaw ang motorsiklo, o kaya naman ay ano pa ba? Ikaw mismo ang may kasalanan kung bakit nasira ito. So may loss due to own, kumaga tinatawag na own damage, no? So yun, kung may comprehensive insurance, maari po itong ma-cover doon. Usapang Ibig sabihin, hindi ka na kumbaga either makakakuha ka ng bagong motorsiklo or at mababayaran mo, may mura-mura kang, may additional charge kang babayaran, or kung hindi man, sasagutin na yung pagbabayad doon sa motorsiklo or doon sa bagay na hinuhulugan mo, doon sa ang tawag doon sa pinagkuhanan mo, sa pinag-utangan mo. Ayun. Usapang Legal! Titingnan nyo din kung sakasakali, meron po kasing provision, no? Kapag kayong without fault, no, on the part of
yung owner ng motorsiklo, meron po kasi may mga probisyon na maaari kang makalibre, no? Dahil hindi ka na naman, kumbaga ay without fault sa'yo, wala kang negligence, and therefore, dapat wala ka nang maging pananagutan pa. Usapang Legal! Ayan. So mahalaga tingnan, ito ba ay sakop ng insurance? Pangalawa, napakahalaga, no? Ikaw ba ay nag-report sa pulis, no? Bakit? Yun pong report sa pulis ang unang-unang titingnan na, totoo ngang nangyari kasi baka mamaya pinalabas mo lang na ito ay ninakaw samantalang ibinenta mo na pala, no? Dahil nga, imagine niyo kung ang isang car dealer or motorcycle dealer as ang provision sa kontrata ay in case of loss o manakaw, wala nang babayaran ang buyer, abay, chances are marami sa ating mga kababayan ang magigipit at matutukso na sabihin na nawala or ninakaw samantalang ito pala ay ibinenta na sa iba. Di ba? Usapang Legal! So napakahalaga po ng police report at hindi dapat nagsisinungaling dito ha, kasi usually ito po ay sinusumpaan, kaya kung sakasakali po perjury pong maituturing isang kriminal na kaso, no? Yung pagsisinungaling sa isang sinumpaang salaysay. Ayan. So, I hope nasagot ko yung question mo. Ito po yung question ni Lester. Ngayon, ang question ni Albert. Kinumpile ko po ito mga messages ng ating mga kababayan. Si Albert, may motor po ako na ginagamit na nakapangalan sa bilas ko. Ano nga ba yung bilas? Bilas is common yung asawa nila. Magkapatid yung asawa nila, sila ay ayun, ganon. No, so ginagamit, may motor po ako na ginagamit na nakapangalan sa bilas ko, pero ako po ang naghuhulog kasi nasa probinsya na sila ngayon. Nagkasunog po at nadamay ang motor. Ano po ba ang pananagutan namin doon sa dealer? Magbabayad pa rin po ba kami o papalitan lang nila ng bago ulit ang motor kasi 1 year pa lang mahigit? Sana mabigyan po ninyo kami ng advice. Ayan. Usapang Legal! Again, no, yung terms and conditions of your contract, parang malamang, no, regardless kung anong nangyari sa motorsiklo, kayo po ay may pananagutan. You go to your insurance, no? Kung comprehensive po ang insurance na inyong na-obtain, no, para sa motorsiklo. But then again, no, ang sabi niya, si Albert ay gumagamit lang siya ng motor na nakapangalan although siya ang naghuhulog. I hope, no, meron po kayong special power of attorney to attend, no, doon or about to call on the insurance para po ma-avail niyo yung policy, no, ng inyong insurance. Usapang Legal! Again, pinakamainam po na laging tinitingnan ang kontrata. Kaya marami po sa atin kapag natutukso, kapag ganyan, bibili ng motorsiklo, bibili ng sasakyan, ay di po ba ilang pages na nakahaba-haba, napakaliliit ng sulat, no? Hindi na natin binabasa, pero napakainam pa rin po na tiyagain natin basahin ang ating kontrata. Ito yung next question, si Chris. Paano po kung namatay na yung kumuha ng motor? Babayaran pa din po ba ang monthly installment? No? Ay syempre, lagi pong titingnan ang kontrata, may mga pagkakataon na kapag ka namatay, although seldom lang po ito, no? Usually kapag ka yung mortgage redemption insurance, di ba, meron mga ganon. Kapag ka po, ibig sabihin ay you call on the insurance para bayaran yung pagkakautang kung namatay na yung original na borrower, no? Yung may pagkakautang. Kung meron pong ganon, you don't have to. Ngayon, kung sakasakali po na wala, kapag ka po si borrower, no, kapag ka po si borrower ay namatay o yung naghuhulog ng motorsiklo ay namatay, ito pong motorsiklo na naiwan niya ay magiging bahagi ng kanyang estate. So mag-ooperate po ulit yung civil code pagdating sa manahan. So ano mangyayari nito? Ang sinasabi po ng civil code, bago magkaroon ng manahan, kailangan muna na itotal ang lahat ng mga ari-arian na naiwan ng namatay at lahat ng mga pagkakautang babayaran mula doon sa kanyang ari-ariang na naiwan. Now, in terms of, halimbawa, itong motorsiklo na ito, binabayaran pa.
Kung gusto po ninyo maging bahagi ng mamanahin ninyong magkapatid, bayaran po ninyo yung pagkakautang. Kung hindi, ay chances are babatakin po ito ng distributor or ng dealer ng motor. Usapang Legal! Ayan. So nag-ooperate pa din po kawing-kawing, no? Ang mga issues or ang mga batas na sumasaklaw dito sa ito. Napakasimpleng it's not really simple. Kumbaga, simpleng topic, no? Pero kawing-kawing po ang mga batas na nag-ooperate dito. Magandang gabi sa iyo, Eds Maglakas. Sabi niya ganon. Si Ed Simbulan, sabi niya, Attorney Seco, hindi ko po mababasa, mahirap mag-pronounce. Ano ba ito? Ano po ba ito? French? Thank you very much. Or French or Italian? Thank you very much po sa inyo. Rudy Valpalma, magandang gabi sa iyo. At ito, merong sinasabi dito si Miss Adi. Sabi niya ganon. 4K lang ang down payment, meron ka ng motor. Kaya nga yung joke, kapag may bigayan ng 4-piece, mahaba, 4-piece allowance, mahaba ang pila sa tindahan ng motor, lalo na kung yung murang klase. Sabi niya, yung comprehensive insurance equals gastos. Totoo, no? Ito yung mga bagay, insurance, gusto mo na meron ka, pero as much as possible, ayaw mong gamitin. Kasi bakit? Kapag ka ginamit mo ang insurance mo, ibig sabihin napatrouble ka, hindi ba? Usapang Legal! Parang PhilHealth lang yan, no? Gusto mo meron ka, pero as much as possible, ayaw mong gamitin. Bakit? Kasi ibig sabihin may sakit ka, kaya ka nag-PhilHealth, di ba? Usapang Legal! Peter Lynn Sanchez, dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, magandang gabi sa iyo. Van Manongdo, sabi niya, ano po ang cover ng insurance regarding po sa mga ganitong sitwasyon? Titingnan mo, ano ba yung insurance mo? Comprehensive ba ito? O yung TPL, third party liability? So yung third party liability, kung ikaw ay makabangga, yung masira mo doon, no? O yung masaktan mo doon, ma-injure mo dahil sa pagkabangga mo, if you are at fault, yun po yun, yung third party liability. But for comprehensive, halos lahat po kino-cover ng comprehensive insurance, including, tama ba ako, no, yung mga magaling sa insurance dyan, yung force majeure or things, yung dati ang tawag doon act of God, pero mali pong tawagin na act of God, no? Force majeure or mga bagay na hindi mo nakita pero hindi mo rin maiwasan or makita mo man hindi mo kayang iwasan or hindi naiiwasan. Ayan. Magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez at yung mga iba pang mga nanunood, nakikinig sa atin. Thank you very much for watching. Napakaraming nanunood sa atin tonight. Maraming salamat po. At syempre, Edgar Regio, sabi niya, Attorney Rina, dito po sa Santa Cruz, always listening to your program. At present, I'm here in Taguig City. Dalaw-dalaw lang ng Marinduque. Ay, magandang gabi po sa inyo, kabayan. Edgar Regio. At syempre, yung mga taga-Pag-asa dyan, Barangay Pag-asa sa Buenavista, Marinduque, mga Regio, kamag-anak niyo pa ba yun? Sylvia Quirino, Arlene Mangabang, at maraming iba pa. Thank you very much po for watching. Usapang Legal! Ito yung question ni Christina. Attorney, yung hulugang motor ay nabangga at namatay ang driver na may-ari ng motor na hulugan. Ano po ang kasagutan mo dito? Ay ano po ang question, no? Dahil ang maiisip ko na question ni Christina, dahil ang sabi lang niya yung hulugang motor ay nabangga at namatay ang driver na may-ari ng motor na hulugan. Ano ang kasagutan? Ano yung question? So, posible mga senaryo na kung babayaran pa ba yung motor na hinuhulugan. Pangalawa, yung ano pa ba? Kung meron siyang nasaktan, ang may liability po dito, yung may-ari ng motor, yung civil liability. Kung namatay na po yung driver at yun halimbawa siya yung nakabangga, siya yung bumangga, paano nyo pa naman siya uusigin? Hindi po ba? Ngayon, kung kailangan pa bang bayaran yung motor, maganda po, i-report po ninyo. No? Pangalawa, i-present po ninyo yung death certificate. Kung yung pong halimbawa ay dealer, ay maghahabol para dun sa monthly payment, yung unpaid amortization,
information, ipakita po ninyo yung anong tawag doon, yung death certificate mula sa PSA, Philippine Statistics Authority. Again, no, ang liability po para sa pagbabayad ay hindi po napupunta sa hindi po namamana ng mga anak o tagapagmana, no? Ang tanging kung may babayaran pa po, ang magiging liable po dito ay ang mga ari-arian niyang naiwan. Ngayon, kung wala po siyang ibang ari-arian na naiwan, sorry na lang, wala na pong dapat singilin pa mula sa mga tagapagmana. But of course, no, yun pong halimbawa kung ito ay covered ng insurance, mag-ooperate po ulit yung kung ano yung coverage ng insurance. Usapang Legal! Michael Bay, ang tagal mong nawala. Shout out sa iyo at kay Chia Laron. Ayan, ito yung next question pa before we pause for commercial. Ma'am, itatanong ko lang po kung anong dapat kong gawin. Ito po yung galing kay Boyet. Kung ano po ang dapat kong gawin kasi yung motor ko nahulugan, nakarnap. Naipa-platter na po sa police station pero sabi po sa City Savings. Oh, may pasensya na nabasa ko. Magbabayad pa din po ako. Tama po ba yun? Sana po ay mapansin. Usapang Legal! Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik. And it's 12 minutes after 7 in the evening. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Magandang gabi sa iyo, Calma Noir, dyan sa Angeles City. Gayon din sa iyo, Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano. Elmer Sanchez, meron din siyang question. Sasagutin po natin sa ating pagbabalik. Ilan po muna mga paalala. Dyan lamang po kayo. Kay Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Nagbabalik pa ang Usapang Legal. Ang dami niyong mga questions sa nakakatuwa, no? Kasi tinatalakay po natin yung tungkol sa mga nananakaw ng motorsiklo. But of course, anything related sa mga motorsiklo. By the way, kung kayo po ay bibili, no, ng second hand na motorsiklo, make sure na meron po kayong deed of sale, no? At make sure din po na maiparehistro ninyo ito sa inyong pangalan within 20 days. Bakit kanyo? Kasi meron pong fine or penalty na ini-impose ang LTO kapag ka po hindi po ninyo na irehistro within 20 days ang inyong pagbebentahan. Usapang Legal! Okay, before we pause for commercial, yung question po nito ay tungkol sa kay Boyet. Yung tungkol sa dapat niyang gawin kasi yung motorsiklo na hinuhulugan niya ay nakarnap. Naipablatter na sa police station pero sabi po ay magbabayad pa din po ako. So again, no, titingnan po ninyo ano ang insurance na nabili ninyo para doon sa inyong motorsiklo. More or less, kapag ka po yung insurance ninyo ay comprehensive, well, maari pong ma-cover ito. Kung hindi naman po, maari po kayong magbayad. But, no, kung sakasakali pong hindi na po ninyo mababayaran at makasuhan po kayo, no, maari po ninyong gamiting depensa yung mga dokumento na nagpapatunay na ito nga po ay nakarna. Bakit? Wala ka namang kasalanan. No? Basta wala po kayong negligence dun sa panig ninyo. Usapang Legal! Pero usually babayaran po talaga, no? Halos wala pong lusot. 'Di ba? Mababayaran po. Maari po kayong makipag-usap doon sa car dealer, doon sa dealer ng motorsiklo, ipaliwanag po ninyo, magpakita kayo ng mga pruweba. At the same time, no, pwede po kayong manghingi ng pabor o palugit kung sakasakaling medyo nahihirapan, lalo na kung itong motorsiklo na ito ay ginagamit ninyo sa inyong paghahanap buhay. Usapang Legal! Meron din pong question dito. Nasaan na ba yun? Si Elmer Sanchez, sabi niyang gano'n. Good evening, attorney. Pasagot po, may pananagutan po ba ang may-ari ng motor pag hiniram ang motor nito tapos nakabangga at nakapatay ang nanghiram? Yun. Kapag ka po halimbawa nakabangga at nakapatay yung nanghiram, yun pong kriminal. Kasi kapag ka po ganito, no, basta wala pong intensyon na pumatay. Kasi yung iba, binabangga, sinasadya, no? Di ba kapag ka nakabangga, no, dahil mas mura ang babayaran kaysa magpabayad pa ng ospital. But anyway, mali po yun, ha? Murder po ang lalabas doon. But anyway, ito pong halimbawa nakabangga, hindi sinasadya, pero namatay yung nabangga.
sino ba yung may pananagutan? Yung kriminal na aspeto po ay nananatili doon sa nakabangga dahil ang kriminal na liability po, no, ito po ay tinatawag na reckless imprudence resulting in homicide, no? Yung pong kriminal na pananagutan doon sa reckless imprudence resulting in homicide, yun po ay personal doon sa nakabangga, no? Hindi doon sa may-ari. Pero pagdating po sa civil liability, anong ibig sabihin ng civil liability? Daños perjuicio award for death, no? Ngayon ay nakaset na po sa 50,000 pesos. Kapag ka po ganito, yun pong may-ari ng sasakyan o may-ari ng motorsiklo, meron pong tinatawag na subsidiary liability. Ikaw yung may-ari ng motor eh. Kaya hindi po dapat na nagpapahiram basta-basta ng motor, lalo na kung reckless ang pagpapahiraman ninyo. Usapang Legal! Ayan. Now, since related na lang din po ito, ano ba yung pananagutan ng isang tao kung sakasakali, no, ninakaw yung motor niya, ginamit sa krimen? Chances are, pag naplakahan po ito, kayo na registered owner ang tutugisin. Hindi po ba? Kayo ang pupuntahan ng pulis, kakatokin, o yung motor mo, ikaw ay motor mo na-involved dito sa ganyan. So napakahalaga po ng proper documentation natin sa ating motor at ating whereabouts, no? Especially kapag ka po nagpahiram kayo ng gamit ninyo at lalo na kapag ka ginamit pa sa krimen. Usapang Legal! Abay, impound po ang motor, hindi po ba? Kapag ka po ganito yung ma-involve nga sa aksidente, magkaroon ng traffic violation, usually nai-impound ang motorsiklo, hindi po ba? Kaya nga sinasabi ng ating ang sinasabi ng ating ng LTO or ng PNP sa report, napakarami, nasa 16 or 17,000 ang mga naka-impound ng mga motorsiklo. That's 2022 pa, no? Parang sa kalahating taon lang, no? Sa kalahating taon nasa 16, 17,000 ang na-impound. Kaya napakarami po, no? So ano nga ba yung pwede mong gawin kapag kaganito? So dalawang aspeto po yung pananagutan at syempre pa yung pag-recover sa motor mo na na-impound kung sakasakali nga na ang sasakyan mo or motorsiklo mo ay ginamit sa krimen without your knowledge, no? The first step, of course, kapag ka namala yung motorsiklo, you report it to the PNP. Napakahalaga po ng pagre-report because later on, kung sakasakaling ma-involve ngayon sa krimen, abay, ikaw may ikakatwiran, hindi po ako yan. No? Hindi po ako yan. Narito po ang patunay ko na nai-report ko po ito at nawawala noon pang kung anumang petsa. Usapang Legal! Ayan, that way, yung criminal liability mo, kung sakasakali, kasi ikaw unang pupuntahan yung criminal liability mo, malilinaw mo ang iyong pangalan, di ba? Wala kang criminal liability, malilinis mo ang iyong pangalan. Usapang Legal! Ayan. So, yun. Syempre, wala kang pananagutan doon kung ninakaw ang motorsiklo mo. Pero, paano kung ikaw ay nagpahiram at ginamit sa krimen? Ayan. Yun ang problema, di ba? Ikaw at ikaw pa rin ang uusigin. Ikaw at ikaw pa rin ang unang tatakbuhin at depensa mo na lang na pinahiram ko lang po, hindi ko naman po alam, no? Hindi ko naman po alam na gagamitin yan sa krimen, di ba? Unang-una, ba't mo pinahiram ng ganun-ganun na lang, di ba? So, importante pa rin ang pag-iingat. Usapang Legal! No, kung ikaw naman ang biktima na hiniraman ng motorsiklo o kaya inimpound ang motorsiklo mo or ninakaw ang motorsiklo mo pagkatapos ay nahuli na involved sa krimen, agaw cellphone o kaya ginamit sa parang getaway vehicle, no? Tapos nahuli na impound. Ano ang pwede mong gawin? Syempre kailangan mo yung seizure documentation, ma-establish mo na ikaw ang may-ari. Pagkatapos matingnan mo ano ba yung rason bakit na-seize siya, na-impound or nakuha siya, no? So kung saan siya na-seize, nakuha, reason na dahilan ng pagkaka-impound or pagkuha sa inyo, at ngayon ang question ay paano mo na yun makukuha? Paano mo ngayon marireclaim, no? Siyempre, unang-una, kapag kapugan yan,
kumontak po kayo sa police, no? Get in touch with the police department, yung specific unit na nag-impound sa inyong motorsiklo. Usapang Legal! Napakahalaga po ng proof of ownership, no? Pati na din po yung inyong insurance, valid insurance, identification, yung driver's license, o kaya pari din pong passport, yung seizure receipt or impound notice, at syempre may binabayaran po yan, yung payment, yung fines or fees. No, mahalaga din po yan. At syempre, kung sakasakali, pakita nyo din po yung report. No? Kaya nga po, kung halimbawang ninakaw ang motorsiklo ninyo, yung report, no, na, ito nga po, ninakaw, i-report ko po ito sa pulisya. That way, ma-release po sa inyo yung inyong sasakyan. Usapang Legal! Okay, paano po yung driver ng bus na nakabangga? Madalas po sinasagasaan ng driver. Kaya nga po yun pong ganyan sa mga ganyang sitwasyon. Kung purposely ay sinagasaan para mamatay, kasi usually ganito 'di ba? Mababangga, hindi sinasadya. Pero dahil nga po sinasabi nila na mas mahal, sinasagasaan na ng tuluyan, tinutuluyan niya yung biktima. Murder po ang tawag doon kasi may intention na talaga na patayin. No? Ginoong Ben Kainar. Usapang Legal! At sana po ay nasagot ko yung question ninyo, no? Hindi naman po importante kung naka-face mask ako hindi, dahil ang importante po, no, hindi yung itsura ko kundi tama yung sinasagot ko sa inyo. Okay. Michael Bay, Edgar Regio at maraming iba pa. Jem Jerome, Nelson Malinaw, Alicia Hubay, Roy Regino, magandang gabi sa iyo. At syempre pa si Gael at Alberto Dolesin, magandang gabi. Magandang gabi si Noli Jimenez, nanunood sa atin sa New Zealand. Si Peter Lynn Sanchez, Willie Rilador, Capricorn 1. Si Ray Sibayan nanunood sa atin, no? Alex Daundo at gayon din Bernardo Bacanto. Okay, walang kinalaman sa topic natin tonight, pero pwede po ninyo akong i-message para masagot po natin yan. Nato Nakase, Cecil Santos, ano po ang pananagutan ng owner ng motor na nagparenta ng motor na ito na later ay naaksidente at namatay ang biktima? Ayan. Usapang Legal! Usually naman po kasi kapag kaganito, yung motor, hindi naman siya papatay on its own, di ba? Hindi siya mang-aaksidente on its own. Maliban na lamang kung ang pinarentahan po ninyo ay depektibo. Ibig sabihin, knowing na ito ay depektibo at maaring maaksidente sa daan, pinahiram pa ninyo. So kapag ka po ganon, yun pong nagpaparenta, ay meron pong pananagutan. But, kung wala naman po kayo nasa maayos, in good condition ang sasakyan, I see no reason kung bakit kailangang managot yung nagpaparenta. Usapang Legal! Again, yun pong kriminal na pananagutan ay hindi po ito na ipapasa. Ngayon, kung halimbawa kayo ay in the business of renting out mga sasakyan, usually ang pananagutan po, ang pananagutan ay nalilimit doon sa kung sino man yung nagdadrive sa mga ganitong sitwasyon. Usapang Legal! Sobrang lamig daw, sabi ni Ray Mendoza, kaya siya na late. Okay lang po yun. Pwede rin po ninyong balikan yung ating talakayan, para po kayo ay, kung halimbawa po may mga questions kayo, ay hopefully nasagot po natin dito. Cecilia Sawit sa Quezon Nueva Ecija, Alex Odaundo, pwede daw bang ipagamit yung motor na expired ang papeles? Siyempre hindi. Kapag expired yung papeles mo or hindi na renew, may impound yung sasakyan mo. Di ba? So, hindi mo dapat pinapagamit ang iyong sasakyan sa iba kung ito ay lalo na hindi mo rin gagamitin kung ito ay expired ang rehistro. Betbeta Santos, magandang gabi sa iyo. An RF Bausa, magandang gabi sa iyo. Sabi niya, nasaan na ba yun? Meron siyang question hindi ko mahanap yung question niya. Gusto kong masagot din yung question niya. Sabi niya, hindi pala question. Watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia.
Attorney Seco is, ano ba yun? Hindi ko naintindihan. Whatever, maraming salamat po sa panonood. Usapang Legal. By the way, may mga pagkakataon po na dahil nasali sa aksidente, na-involve sa aksidente ang sasakyan, na-impound, ayun hindi po basta-basta na i-release. Nagkakaroon pa po ng inspection, kaso sa korte kasi usually ipinapakita po ito, may mga proper documentation pa. So medyo may katagalan bago po makuha. Ray Martin Tanyegra, magandang gabi sa iyo, at Violeta Montecalvo Zambrano Marites Liedo, magandang gabi dyan sa Taguig City. Yung mga iba pang questions. Ito po, nag-check po ako ng inyong mga questions para po mabigyan natin ng pagkakataon na mabasa. Okay. Paano po kung nakulong yung tao na kumuha ng hulugan ng motor at pati ang unit ay nakahold sa pulis dahil gamit daw sa maling gawa? Yung kasa ngayon ay magdedemanda dahil daw hindi nahuhulugan. Ano po ang pwede mai-advise? Kapag ka po ganito, ito pong halimbawa hindi kayo nakabayad at magkakaso, recovery lang po ito, either recovery ng motor o recovery ng inyong pagkakautang. Hindi po magkaiba pong kaso yung halimbawa nakulong, yung naghuhulog at saka yung pagbabayad sa pagkakautang. Hindi po dahil kayo ay nakakulong ay wala na kayong liability sa pagbabayad ng motorsiklo na inyong kinuha or inutang. Usapang Legal. Okay, ang bilis po ng oras. But thank you very much po sa pagsama ninyo sa atin ngayong araw na ito. First episode ng Usapang Legal with me this year. At sana po ay magsama-sama pa tayo sa mga susunod na pagkakataon. Magsama-sama po ulit tayo on Monday. Ako rin po ang uupo on Monday. Monday, Wednesdays, and Fridays, magsama-sama po tayo. Thank you very much po sa inyong pagsama sa akin. Ulit, isa-summarize ko po nananatili po ang inyong liability sa pagbabayad bagaman at nanakaw na ang motor. Maari po kayong mag-claim sa inyong insurance kung ito po ay comprehensive. Kung halimbawa ay third-party liability, TPL na tinatawag natin ang ating insurance, wala po itong bearing, no? Masisingil at masisingil pa rin po kayo. Ngayon, kung ang tanong po ninyo ay makakasuhan ba ako, makukulong ba ako, wala pong kulong kapag simpleng pangungolekta sa pagkakautang. But kapag po tinakasan ninyo ang pagbabayad, maari pong pumasok doon sa tinatawag na estafa. Bakit? Kasi wala na pala kayong intensyon na magbayad. So yun po yun. Usapang Legal. Nakasama ko po sa kabilang side si Jeric Barreto. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Happy weekend po sa inyo! Magsama-sama po tayo Wednesdays and Fridays. Dito lang po sa Usapang Legal, dito sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas.